Good day mga loads mga sir. Ayan. So Rouser 135. Ayan. So papalit tayo ng clutch lining mga sir. Ayan. So may dala na may-ari. Papalitan natin yung clutch lining. Siguro na hinaan na siya ng hatak. Ayan. Tanggalin natin. Tapos papakita ko sa inyo kung paano palitan ng clutch lining ng Rouser 135 mga sir. Ayan. So gawin natin. Yan mga sir, tandaan natin itong washer na to hindi mawala. Washer na to. Tanggalin natin ito. Ito mga sir, itong nut neto, ito tatandaan natin dahil ang luwag neto ay pahigpit. So clockwise rotation pag natatanggal tayo ng nut ng Rouser 135 at sa iba pang Rouser, ang luwag neto mga sir ay pahigpit. So clockwise rotation pala, clockwise rotation. Yun ang luwag niyan para matanggal natin yan. Titignan din natin to para hindi mawala. Yan. Mga yan. Tingnan natin. So ngayon tanggalin natin yun, yung nut niya. Yan. Higpit. Ang pagluwag nito sir, dapat tapat pantay. Huwag mo bibiglayin para hindi sumipa. Yan, sisipa yan pag binigla mo. Yan. Yun, meron siyang 4 na spring. Tapos yan, meron siyang washer sa gitna. Yan, may washer doon. Nasa ayos pa naman, hindi pa sira ang lining niya na isa. So makapal pa pero sunog na. Makapal pa mga sir pero sunog na, no, halatang uminit. Sunog, so napwersa to mga sir. Tingnan nyo ngayon, no? Uminit yung lining kaya nasunog, kaya nangitim. So ngayon papalitan natin to, itong mga lining na to. Yan. Tapos sa dulo, ito yung dulo mga sir, ito yung maliit na lining. Ayan, maliit. Tapos meron siyang dalawang washer mga sir, dalawang washer mga sir. Kita ko sa inyo, meron siyang washer na magkaiba mga sir. Ayan. So yung nasa loob, ito yung parang nakabukol, itong isa flat. So yung nasa ibabaw, itong nakabukol or yung nakaumbok, itong isa flat mga sir. Ayan mga loads mga sir, mag-assemble na tayo. So dito tayo maglalagay sa kanyang clutch boss ng kanyang lining. So dito natin i-assemble mga sir. Unahin natin tong dalawang washer na maliliit sa pinakalikod dito. Siyempre ang sa ilalim ay yung flat at yung may umbok ay sa ibabaw mga sir. Ganyan. Yung nasa ibabaw yung na may umbok, tas patihaya, hindi pa dapa, hindi pa ganun. Patihaya yung nakaumbok, pero mas mauna yung flat na manipis na washer. Tapos sunod natin yung clutch lining na maliit. Ayan, so bago yan mga sir, pero sabihin ko replacement lang to. Okay na yan. Tapos sunod natin yung isang clutch plate, ito. So yung mas matalas paharap doon, mas matalas paharap sa ibabaw. Yung mas walang talas sa ilalim, kasi yung mas matalas sa parte sa ibabaw. Clutch plate, tapos clutch lining,
Tapos clutch plate ulit, yung mas matalas sa ibabaw. Ayan. Dito sa part na ibabaw. Tapos clutch lining, clutch plate, mas matalas sa ibabaw. At syempre mga sir, tatandaan natin pagka naglalagay tayo nito, lagyan natin na langis yung ating clutch lining at yung ating clutch plate. So pahiran natin ang langis. Plus clutch lining, plus panghuli na clutch plate, pang-apat, mas matalas sa ibabaw. Tapos ito yung pinakahuli yung ating clutch lining. At ganyan na naman yung tsura mga sir. Yan. Tapos yung pinakahuli dito, kasi pag ganyan yan, yung pinakahuli nakasalisi yan. Yan ang stock na design ng Rose 135 ganyan mga sir. Tapos ilagay natin tong kanyang pressure plate, yung kanyang plate. Itong may tuldok mga sir, ayan. Yung nakita yung tuldok na yun, itapat nyo dito sa part na may tuldok dito. Ayan, so pag-asawahin nyo lang saan yung may tuldok, ayan, iyon. Itong tornilyo na ito may tuldok. At dito naman sa kanyang kasawa, dito na naman part, so pag-asawahin natin ganyan. Para hindi sala. Ganun lang. Parang timing niya na rin mga sir. Tapos pwede natin ilagay doon sa kanyang lagayan. So unahin natin tong clutch housing. Ayan. Ilagay natin. Sa pag-shoot nito mga sir, titignan nyo na huwag nyo yung dire-diretso. Kailangan papasok siya dito sa gear ng ating oil pump. Huwag nyo na lang bastang isuksok na gano'n na pirsahin. So pakiramdaman nyo na sumuot siya dito sa gear ng ating oil pump. Ayan. At syempre pag sinuksok nyo, kikita nyo pantay na siya. Pero pagka yan hindi nakapasok sa gear ng ating oil pump, ayan, tulad yan, o sala. Ayan. Sala mga sir. Ayan. Ayan, hanap natin yung part na sala. Ayan. Halimbawa yan, sala, nakapatong. So hindi sumagad dito. So sala, kailangan pasok siya dyan sa gear. Ayan, tas papantay siya rito. Tas pagkalagay natin, pwede natin ilagay itong kanyang spacer na manifest dito. Tulad na sabi ko, yung isa nakabalagbag, yun ang ipapatong natin dito. Kumbaga diretso yung apat, yung isa nakasalisi para doon. Yan. Tapos yung panghuli, salisi na natin. Yan mga sir. Yun ang papasok dito. Ayan. So sumagad siya. Yung isa nakasalisi, yung apat yun ang pumasok dito mga sir. Ayan. Tapos pwede natin ilagay yung kanyang mga spring. Na spring. May dalawang spacer yan mga sir. Itong kanyang nut, kung kanina pag backlash natin ay clockwise, ang higpit naman niya yun ay counterclockwise. So kumbaga sa normal na tornilyo ay paluwang. Nakikita nyo yung mga sir, yung ikot ko pakaliwa. Ayun ang kanyang higpit. Yun ang pahigpit ng nut ng clutch housing ng Rose 135 mga sir. Yun ang kanyang higpit. Tapos tirahin natin ng impact wrench ulit. Higpit. Ayan mga sir, para hindi talaga siya luluwag. Goods na. Ayan. Kailangan walang play yan. Itong lining na ganyan. So, okay. So, okay na mga sir. So, ganun lang ang pagpalit ng clutch lining. Pwede natin takpan. Kailangan lang natin siguraduhin na mahigpit lahat to. Mahigpit itong apat. Mahigpit yung kanyang nut. At the same time, na ipasok natin na maigi itong mga lining. At napagtapat natin yung sinabi ko kanina na dot dito sa kanyang lagayan kanina sa kanyang kaasawa, yung itong nut na ito, para walang sliding mangyari or hindi palpak yung gawa natin. Tapos pwede natin takpan yan. Takpan natin mga sir. At isa pa, huwag natin kalimutan yung spacer dito sa ating kickstarter. Ayan. Kailangan meron yan para hindi umaatras-atras yung ating kickstarter, para hindi mabunot dun sa kanyang pagka suksok dun sa ating transmission gear. So ganyan lang mga sir, pwede natin takpan. So ganun lang ang pagpalit ng clutch lining ng Rose 135.